Hello guys! Welcome back sa aking vlog! Day 4 na ng walking journey namin dito sa Sampaloc Lake. At guess what? May bago kaming recruit, si ate. Hindi namin alam kung na-inspire ba siya o napilitan lang. Pero ate, welcome ka na. Bawal na umatras ha. So ayun guys, day 4 na namin at medyo nasasanay na kami. Mas mabilis na rin mawala yung sakit ng aming paa at hita. Hindi tulad nung mga unang araw na parang ayaw mo na gumalaw kinabukasan. Ngayon may konting sakit pa rin pero kaya na. Hindi na siya ganun ka-OA. Hala, ang pagkaka-OA. So nag-start kami na parang ang sipag-sipag, pero syempre mararamdaman pa rin yung hita paminsan-minsan. Pero tuloy lang, walang mangyayari kung puro bukas na lang. At syempre, hindi mawawala ang tsikahan. Minsan yung kwentuhan na lang talaga yung nagpapalakas na loob mo para magtuloy-tuloy. Maaga daw kasi nagigising si ate, kaya naman napagdesisyonan niya na sumama na lang sa amin. Syempre, hindi na kami tumanggi, mas masaya pag may bagong kasama, diba? Mas maraming kwentuhan habang naglalakad. Sa una talaga guys, susundan namin yung unang walking namin. Talaga inaantok pa ako, parang hinihila pa yung paa ko, pero habang tumatagal ayun, nagigising na rin ang diwa. Napapansin namin na hindi na tulad nung mga unang araw, nahihingal agad. Ngayon kahit papano, mas nasasanay na yung katawan namin. Ay siya, ganun pala talaga yun. At habang naglalakad kami, may mga moments pa na natatawa na lang kami bigla, kasi kung ano na lang ang pinag-uusapan namin, minsan seryoso, minsan puro kalokohan, pero doon mo marirealize na hindi lang pala ito about sa pagpapapayat. About din siya sa banding, sa consistency, at sa pag-aalaga sa sarili. Yes, sa pag-aalaga talaga ng sarili. Hindi lang para maging sexy. Alam nyo kasi guys, bago ako nagsimula sa calorie deficit at walking, ang dami ko talaga nararamdaman. Parang konting galaw lang, may sumasakit na agad, masakit ang tuhod, ang mga paa. Minsan may allergy. Iba na talaga kasi kapag malapit na mag-40 siguro, no? Hala siya, 40 agad. Yung tipong dati okay lang kahit puyat, kahit kain ng kung ano-ano. Ngayon, isang maling kain lang, parang buong katawan na nagre-reklamo. Tapos parang may sariling group chat yung mga kasukasuhan ko, sabay-sabay nag-a-announce ng, teka lang, kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede to. Hindi lang dapat pang itsura yung ginagawa natin. Dapat para na rin sa kalusugan. Kasi anong gagawin mo sa sexy kung lagi ka naman masakit ang likod, diba? Kaya eto, unti-unti lakad dito, bawas kain doon, hindi man mabilis, pero at least tuloy-tuloy. Kasi ang goal talaga natin, hindi lang pumayat, kundi maging mas malakas, mas healthy, at mas ready sa kahit anong ganap sa buhay. At syempre guys, nakakamiss din naman maging payat, yung tipong ang dami mo ng damit na hindi na magkasya sa'yo, pero ayaw mo pa rin itapon kasi umaasa ka na balang araw magkakasya ulit to. Tapos yung mga paborito mong damit na nakahanger, mga nakatago, parang sinasabihan ka na, te, balik ka na ha. Minsan, sinusukat mo pa rin kahit alam mo na medyo tight na. Tapos ihinga ka muna bago isara, sabay-sabing, hala, practice lang naman, baka sakali kumasya ulit. Pero yun na nga, hindi naman imposible, diba? Hindi naman kailangan madali. Ang importante, tuloy-tuloy. Isang lakad, isang bawas, isang disiplina, bawat araw. Darating din yung time na hindi mo na lang ulit mapapansin kasi na ulit yung mga damit mo at mga short na nakatago. At sa araw na yon, hindi lang damit ang babalik sa'yo, pati yung confidence mo. Tapos yung iba, akala nila hindi kami seryoso sa ginagawa namin, pinapagod lang daw namin sarili namin. Ay siya, ako talaga yung seryoso, ewan ko lang sa kasama ko. Pero kami, tatawa na lang kasi oo, napapagod kami, pero yung pagod na may silbi, hindi yung pagod ka na nga, wala ka pang progress, diba? Habang sila napapagod sa kakaisip, kami napapagod sa paggalaw. At least may steps. Tsaka aminin natin, mas okay na yung hingal sa walking kesa hingal sa pag-akyat ng hagdan na walang practice. Ano daw? Kaya go lang kami, chill lang pero consistent. Walang pilitan, walang yabangan, sarili lang ang kalaban. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman kailangan patunayan sa iba eh. Ang importante, nararamdaman mo sa sarili mo yung pagbabago. Kaya naman guys, kung napapagod man kami, okay lang kasi bawat pagod may progress at balang araw, mapapalitan din to ng ang gaan na ng pakiramdam. Ay siya guys, ito pala ang kwento ko naman sa paglalakad namin. Nakadalawang ikot na pala kami at take note, ang tindi ng kasama namin, dire-diretso lang sa lakaran. Yung hindi mo alam kung nagwo-walking pa ba kayo o may hinahabol na deadline, parang gusto ko na siyang tanungin, te, may hinahabol ba tayo, G? Charis lang. At the end of the day, mapapagod ka man, matatawa ka na lang din. Kasi yung simpleng lakad, nagiging adventure pag may kasama kang ganito. At ayun na nga, nakadalawang ikot kami sa lake at take note, bawat ikot ay 3.7 kilometer. So, hindi ito basta lakad-lakad lang, may laban din talaga. Hindi ko nga akalain guys na makakaya namin yung ganito. Noon, isang ikot pa lang parang gusto ko na
magpa-rescue. Hala, rescue. Pero ngayon, dalawa na. At syempre, hindi mawawala yung tawanan, hingalan, at konting dramahan sa gitna ng lakad. Pero part yan ng journey Mas masaya pag may kasama. Mas nakakagana pag may kwentuhan. Kaya ikaw nanonood ngayon, oo ikaw, huwag mo nang hintayin ang perfect time bago magsimula. Kahit simpleng lakad lang, malaking bagay na yan. Hindi mo kailangan maging mabilis. Ang importante, gumagalaw ka. Kung gusto mo sumama, tara, sama ka sa amin. Walang iwanan, pero medyo bibilisan lang ng konti ha. Hala, charis lang. At kung gusto mo pa ng ganitong journey, real talk, real pawis, at real progress, follow mo lang ako. Sabay-sabay tayong babawi sa sarili natin. Kaya huwag nyo kalimutan mag-follow ha, para sabay-sabay tayong maglakad, magpapayat, at mag-improve step by step, walang iwanan. So ayun lang, thank you for watching. Amazing!